Ang 2024 Frigates Acquisition Program ng Department of National Defense ay tila nakarating na sa mga shipbuilders sa iba't ibang bansa, dahil ang mga defense equipment suppliers ng mga kaalyado nating Amerika, European Union, at pati Japan, ay sinasabing nakipag-usap ngayon sa ating Department of National Defense, na sila ang gagawa sa dalawang mga bagong state-of-the-art frigates ng Philippine Navy, na bago matapos ang taon na ito, ay iaanunsyo na ng Department of National Defense ang isang bidding, na hudyat ng pagsisimula ng proyekto. Ang initial down payment funding sa nasabing proyekto, ay maaring kukunin sa 2025 AFP Modernization Program allocation. Ang mga nasabing Philippines Traditional Defense Allies, ay gumawa ng kani-kanilang competitive proposals para sa 2024 Frigate Acquisition Program na ito, at seryoso itong tinitingnan ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Ang proposal ng mga original ship manufacturer na ito, ay pare-parehong nangangako ng comprehensive technology transfer ng dalawang frigates, na sinisigurado nilang magkaroon ng kakayahan ang bansa, na i-maintain at i-repair ang mga nasabing frigates dito mismo sa ating sariling shipyard, at sinisigurado nilang mabubuo ang self-reliant defense posture ng Philippine Navy, sa aspeto ng pag-maintain at repair ng mga advance nilang mga barkong ito. Bagamat ang paggawa ng mga warships ay isa pa ring negosyo, ang pagkakaiba ng mga shipbuilders na ito kumpara sa mga shipbuilders na sumasali sa mga bidding ng Philippine Navy, ay di lamang para makakuha sila ng negosyo, kundi tinutulak din sila ng kanilang gobyerno, na tulungan ang Pilipinas, na maging isang bansang may matatag na depensa, na makakatulong sa pagkaroon ng balance of power sa rehiyon. Ang mga nasabing frigates ay sinasabing maging pinakamalaki at pinaka-advanced na surface combatants warships ng bansa, at ang class na ito, ay magiging flagship ng Philippine Navy. Sinisigurado din nila, na masusunod ang gusto ng Pilipinas, na mandatory na kasama ang Filipino shipbuilding workforce sa pagbuo ng mga frigates, upang direktang mamamana ng mga Filipino shipbuilders, ang kaalaman at teknolohiyang may kinalaman sa pagbuo ng mga state-of-the-art frigates na ito. Isa din sa nire-require ng Department of National Defense, na ang lahat ng mga logistics supplies at mga spare parts ng mga frigates na ito, kung available sa Pilipinas, ay kailangang dito mismo bibilihin, at magiging dagdag puntos sa mga shipbuilders na ito upang mananalo sa proyekto, kung ang pag-manufacture ng mga spare parts ng mga nasabing frigates, ay kanilang i-manufacture dito mismo sa bansa. Ang Department of National Defense, ay tinatayang may 50 billion pesos AFP Modernization Program allocation para sa 2025, na kanilang magamit bilang down payment sa mga kagamitang nais nilang bilhin, at naniniwala tayong isa ang dalawang frigates na ito ang pinaglalaanan sa 50 billion pesos na ito. Ganunpaman, hinihikayat din ni Secretary Gibo Teodoro ang mga private sector, na mag-invest sa AFP Modernization Program sa pamamagitan ng financing scheme o soft loan. Dahil sa hindi umano talaga kaya ng gobyerno na ibigay lahat ng pangangailangan ng hukbong sandatahan, naisipan ni Secretary Gibo Teodoro, na i-encourage ang mga private financing company ng bansa, na gagamitin ang pagkakataon, na magkaroon ng investment deal sa gobyerno. Kung sakaling may mga private financing company na mag-finance sa 2024 Frigates Acquisition Program na ito ng Department of National Defense, then magagamit pa ng gobyerno sa iba pang project ng AFP Modernization Program, ang inilalaang down payment para sa dalawang frigates na ito. Sinasabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na ang listahan ng mga kagamitang bibilhin sa ilalim ng ReHorizon 3, ay naisapinal na at available na for funding. Bagamat tiwala siyang mas malaki pa sa mga nakaraang AFP Modernization Program allocations ang ibigay ng administrasyon ngayon at sa susunod pa. Ngunit ang 200 billion pesos bawat taon ay may kahirapang maibigay, kaya naghahanap umano siya ng paraan kung paano ito masolusyonan, at isa nga rito ay ang pagkausap sa mga private financing company, at ang paggamit ng mga offered na soft loan mula sa mga manufacturer ng iba't ibang mga bansa, na may interes na makakuha ng mga proyekto sa ating AFP Modernization Program. Ang initial na impormasyon na ating nalaman noon, na ang dalawang frigates na ito, ay di bababa sa 3,200 tons, ngunit dilalagpas sa 5,000 tons,
Ang vertical launch system nito para sa air defense system ay kailangang mayroong minimum na 16 cells, at magiging dagdag puntos kung sino ang mga makakapagbigay ng 32 cells. Sinisigurado ni Secretary Gibo Teodoro na di na mauulit ang mga nangyaring kontrobersya sa Jose Rizal class frigate acquisition noon, kung saan may mga gumagamit ng kanilang impluwensya upang bigyang pabor ang Hyundai Heavy Industries na makuha ang proyekto.